pumunta kami dito para sumundo, uuwi kami na walang sinundo. Excited kami na iuwi sila sa bahay, sa kanilang tahanan. Pero wala pala kami susunduin. Wala pala kaming aabangan. Wala pala kaming hinihintay. Wala palang mga bata na makikita natin. Magandang araw po sa inyo lahat, mga amigo. Paalam sa hotel na napakaganda, ang The Tribe. Hello. Good morning. Good morning, brother. Here is, ayan. So for today's video, mga amigo, pauwi na po kami. At nagpapaalam tayo sa napakagandang building na ito na ating pinagstayan. Ang ganda, no? Luwang. O, ang bango pa niya. Social naman ng kotse. Ay, bago. Diba? Bago ang sasakyan nila. Okay. So, ito po mga amigo. Tayo po ay paalis na. So, isang araw lang naman tayong nakapaglibot kahapon dito. Pero ngayon dapat kung hapon pa yung flight, pwede pang makalibot. Kaso nga lang alas 2 yung flight natin. So nakapagpahinga naman ng maayos kasi hindi naman nakatulog ng dire-diretso. So ito po mga amigo, huling sulyap po sa Thailand. Ano to? Napansin ko dito ang daming mga grabe, iba-iba na nationality rito na meron na. Kita mo kanya sa ang dami sa airport, no? Iba-ibang klaseng nationality rito talaga. Ang daming turista, yun ang totoo. Mapa Arabic, mapa European. May taga UAE na eh. Maraming taga Ang ganda kasi ang daming lilibutan dito. Actually gusto ko ulit bumalik dito. Kabalik ulit tayo. Sama natin sila Chuchen kasi hindi pa napunta sila Chuchen dito. Kaya pag nag-chat ka pala, isang araw ka pala din, no? Pagka nag-market ka dito talaga, sobrang dami mo kasi pupuntahan. Kaso nga lang weather ngayon dito ay humid, parang nasa Pilipinas na umuulan. So ito na po mga amigo, tayo po ay dadaan na pa airport. So ang Thailand po ay parang Pilipinas lang din naman talaga mga amigo. Ang pinagkaiba lang syempre sa pagkain. Pero pagdating sa mga prutas kasi dito talagang the best. Wala akong masabi sa mga prutas nila, sobrang sasarap. Tsaka yung buko nila, hindi ko alam paano ginagawa nila ng buko, parang may pandan. So yung pag-isay naman natin dito ay na-relax tayo kahit papaano. Kaya lang syempre ang hirap maka-move on sa mga nangyari. Kaya sabi ko nga po mga amigo, i-enjoy na lang muna natin yung mga oras na ilalagi natin sa mundong ito. Enjoy na lang. So diretso naman ang buhay. Kung hindi pumunta sila Chamame, hindi sila at hindi mag-aral yung mga bata sa Pilipinas, edi okay lang. Ano pa gagawin natin? Mahirap mag-move on nga lang, syempre hindi basta-basta. Kasi sobrang effort natin Tapos sobrang daming naupos na pera para lang sila makarating sa Pilipinas, pero hindi sila sumipot, hindi sila pumunta. So ayan, kagaya ng mga building na napakagaganda na yan, mga condo, parang parang itong tawag doon, parang skyway sa atin. Ayan. Pero yun nga po, sa mga susunod gusto ko isama si Chuchen dito. Sabi ko sa inyo, travel tayo. Wala naman madali naman mag-travel na ngayon sa walang pasok yung mga bata. So sa mga nangyari, ilang araw na yan, isang linggo kami nagpe-prepare. Tapos
walang nangyari. Yung iyak ni Misma, yung sakit na nararamdaman niya. Diyos ko, para kasing si Kylie lang yan, kaedad niya halos, diba? Kung ano yung iyak niya, wala ng future. Sabi ko nga sweet. Pagka naiisip ko yung si Misma, si Kylie kasi naiisip ko. Kaya gano'n lang yung pagmamahal ko sa bata na yun. Hindi ko kayang alam nyo yung pakiramdam na sobrang mabigat syempre. Kasi pag si Misma nakikita ko, si Kylie naiisip ko. Syempre, nag-aaral mabuti. Diba? Sabi ko pa naman kay Misma, pagka bumalik ka dito, dapat lagi kayo mag-uusap ni Kylie, lagi kayo magkasundo. Na iyak daw ng iyak sa kwarto si Misma. Grabe yung syempre, di ba, gustong-gusto akong makasama ng bata, gustong-gusto akong makita ng bata, gustong-gusto ako na, sabi nga niya pagdating ko, sabi ni Misma pagdating ko, yayakapin kita ng sobrang higpit, sabi ni Misma. Kaya ganun na lang yung panghihinayang ko. Sobrang nanghihinayang ako. Sabi ko nga, bakit nangyari yung mga lahat ng ito? Ay nako. Masyadong mabigat para sa akin. Kasi syempre ako, tatay ako, gusto kong mabigay yung the best para sa mga anak ko. Dahil tinuturing natin na anak si Misma, gusto natin maibigay yung best para sa kanya. Kahit si Misma na nga lang sana man lang nakarating dito, di ba? Napakasimple lang. Sabi ko, ihatid lang niya 3 days, 5 days, 4 days, 4 days, 5 days, 3 to 5 days. Nag-stay sa Pilipinas, uwi na siya agad, di ba? Pero yun nga, hanggang hindi natin makikita yung reason kung bakit nangyayari to. Kasi naka-prepare na yung isip ko kung paano gagawin dito, ano gagawin sa kanila pagdating sa Pilipinas, ano yung mga bibilin. Sabi ko po, kapasukan na. Sabi ko, kailangan makahabol sila, ganyan. Pero grabe yung sobra akong nalulungkot, hindi para sa kay Chamame, kundi para kay Misma. Sobra. Kasi isipin nyo na lang yung pakiramdam ng isang bata na gustong mag-aral sa Pilipinas. Diba? Kaya hindi na ako magtataka bakit ganun. Kung bakit sa ngayon magtiis muna siya na sumunod sa nanay niya. Pero gusto kong makausap si Misma. Sobra akong nalulungkot. Kasi alam niyo yung pakiramdam na kagaya ni Kylie, hindi ko kayang makita yung pag iiyak na bata, di ba? Mabigat yun para sa akin na makita na luluha yung bata. Kasi sa edad na ganong high school, meron na silang pakiramdam, meron na silang yung puso nila. Third year high school, Kylie, kay Daddy Misma, ano ni puso nila, kumbaga meron na silang damdamin talaga na ano man yung mangyari, di ba? That time, alam mo talagang yung ganyang edad, sobra ako na nasasaktan para kay Misma. Sobra ako nasasaktan. Kaya hindi naman ako nakatulog mas
maayos. Nakapagpahinga ako pero yung diwa ko parang gising. Ganun. Kasi nga parang sasabihin ko ano bang kulang para bakit ano ang ginawa ko, ganun. Ano ang ginawa ko, bakit kailangan niya, ano ba to, ano yung plan niya, diba? Pero nung ano ko na nararamdaman ko na kasi that time, parang may something talaga. Pero iisip ko naman, baka ako nasa isip ko lang yun naman. Kasi nung time na nakakausap kami, nakaka-video call ko pa kasi siya mami, kahit walang hindi ko binibidyo, hindi ko binablog, okay naman, walang problema, nagingiti pa. Sabi ko na sa kanya, gusto ko na namin makita, pati yung family, ganun. Kaya lang sobra talaga yung yung mabigat sa kalooban. Kaya siguro alam niyo yung pangyayari na to. Ito yung nangyari kay sa magnanay, ganyan na always naulit na naman. Pero ano pa man yung sabi ko, kung ano man yung reason na siya mami, Diyos na nakakaalam. So may mga bagay na pinarealize ang Lord sa akin dito na this time hindi para sa kanila. Mga pinarealize sa akin ng Lord na hindi para sa kanila, or baka if ever na nandito sila sa Pilipinas, wala yung nanay nila, magka-problema, malaking responsibility, and then yung responsibility na makapag-aral hanggang college, masyadong malaking responsibility. And then yung kapag kami nangyayaring hindi okay dito, syempre yung nanay ang kausap natin, mga ganyan. So maraming pinaparealize ang Lord sa akin. Ang pinakamaano dito is yung baka pagka nandun sila sa Pilipinas may mayaring hindi maganda, kaya siguro iniiwas lang ako ng Lord sa mga tao na makakagawa ng way para ako ay magkaroon ng problema. So in the future makikita ko naman yan, o in the future makikita ko, malalaman ko kung ano yung kung ano ang dahilan kung bakit ganito. Pero syempre patuloy pa rin ang buhay, ganun lang naman patuloy ang buhay. Kaya lang kung nakikita niyo yung nararamdaman ko, kasi ramdam ko yung pag-iyak ni Miss Mac, gaano kasakit yun, namawala kasi nakita ko kung paano siya nag-aral, nakita ko kung paano siya nagpupursige, at nakita ko kung paano niya pinakita sa akin na deserve ko pumunta sa Pilipinas, deserve ko na hindi na bumalik sa Equatorial Guinea. Wala ang nanay ang nasa nanay ang sagot sa lahat ng mga ito So bahala na siya kung ano man yung nais niya, bahala na siya mami sa mga anak niya. Pero mananatili pa rin naman ako nakasuporta kay Miss Mac. Kung sa 18 years old niya ay maging okay at siya ay merong chance na pumunta sa Pilipinas, kukunin ko pa rin siya. Si Miss Mac po, kukunin ko pa rin siya. Basta mag-antay lang tayo. Medyo matagal pa, pero naniniwala ako sa perfect time. Malay nyo pagka nagpunta si Miss Marito sa Pilipinas, pag nagpunta si Miss sa Pilipinas, wala nang problema, malaya na siya, walang responsibilidad. Kaya nga magkakaroon kami ng usapan ni Miss, masasabihin ko sa kanya lahat ng gagawin niya kung talagang gusto niya pumunta sa Pilipinas. Ang iniiwasan ko dito ay magrebelde siya, kasama ng mga kapatid niya. Pero kay Miss sapat na kasi. So ayan po mga amigo, kami ay
Ito pa rin. Ayan. Papuntang airport. Umuwi kami ng ano, pumunta kami dito para sumundo. Uuwi kami na walang sinundo. Excited kami na iuwi sila sa bahay, sa kanilang tahanan. Pero wala pala kami susunduin. Wala pala kaming aabangan. Wala pala kaming hinihintay. Wala palang mga bata na makikita natin. Napakabigat. Bigat para sa akin. Sana sinabi mas maaga para hindi ako umasa. Sana hindi na siya, hindi niya ginawa sa mga anak niya yun. Future ng mga anak niya nawalan. Hindi niya naisip yung hindi niya naisip lahat ng posibilidad na mangyayari, lahat ng future, lahat ng magandang future para sa mga anak niya. Hindi niya naisip. Masyado siyang makasarili. Kung ano dahilan niya, bahala na siya. Basta ginawa ko na yung best ko para sa pamilya niya. Ginawa ko na lahat. Lahat ginawa ko na.